Hello guys, so meron tayong konting problema rito sa Honda CR-V. Napansin ko meron siyang leak. Itong leak na to, tubig. So probably hindi sa radiator kasi nandito sa side natin yung radiator. So dapat nandito lang yung leak. So itong leak na to, kapag tinrace yan, dun sa may bandang ilalim sa may water outlet. So hindi ko may papakita sa inyo kasi masyado madilim din yung part na yon. So sa video na to gagawa natin ng paraan yung solusyon. Susolusyonan natin yung problema na yan ng leak nitong ating Honda CR-V. Para sa tutorial natin today, since major yung kailangan natin gawin dito sa ating makina, syempre kailangan natin tanggalin yung ating battery, connection sa ating battery. Tapos para medyo lumuwag din, tatanggalin natin tong ating air filter housing. So madali lang naman tanggalin yan. Makikita nyo meron lang mga nag-hold na bolts dyan. Meron isa rito, isa dito, dito, dito din, dito. So 5 yan. Tapos maaangat nyo na to, tanggalin nyo lang tong hose na to with yung kanyang clamp. Tapos luwagan nyo lang yung itong clamp na to. Tapos matatanggalan natin yung air filter cover. Tapos yung hose, tatanggalin din natin yung hose. Tatanggalin natin tong intake air temperature sensor. Tapos meron din yung hose sa ilalim. Hinuhugot lang natin yan. Tapos luluwagan din natin dito, syempre, yung kabilang clamp para matanggal natin ang buo itong intake air hose na to. Yan. Tapos next, itong ating hood latch. So meron yan 3 tornilyo, 2 rito, isa rito sa kabila. Hindi na natin yan tatagilan tuluyan, ano lang natin, iaalis lang natin siya sa pwesto niya para madaling tanggalin yung ating manifold. Next guys, kailangan natin tanggalin tong hose. Ito yung hose na papunta sa ating hydrovac, nakakonekta sa ating intake manifold. Tapos kailangan din natin tanggalin yung iba pang mga sensors. Isa to, tapos itong sa ating map, nasa gilid yung ating TPS, huhugutin natin yan. Tapos nasa ilalim, merong isa hindi lang masyado makita rito sa video, pero kapain nyo meron dito yan. Itong wire na to, yan yung ating idle air control valve. So huhugutin nyo rin yung socket na yan. Ayan. Tapos next, gagutin na natin tong hose. Ayan. Next, itong hose from our PCB valve. Makikita nyo merong hose dito. Ayan yung ating PCB valve. May hose yan. Ayan. Tapos eto yan. So hugutin lang yan. Papunta yan sa ating intake manifold. Ayan. Tapos iset aside nyo na lang dyan sa gilid. Tapos meron pa 2. Itong hose na to, yan ang nakakabit sa ating throttle body. Tubig ang lalabas dyan. Pag hinugot nyo yan, lalabasan na yan ng tubig. 2 yan, so kailangan nyo tanggalin yung isa. Wait lang. Itong isang to, tsaka yun, tanggalin nyo yan pareho. Okay. So para kung gusto nyo, pwede nyo saluhin ng timba or ng batya yung ilalim para yung coolant nyo is wag tumapon sa lupa. Yan. Pwede nyo gawin yon. Then next natin tatanggalin itong ating cover. 2 lang yung bolt nyan. Pagkatanggal natin ng cover, makikita nyo medyo marumi. So bago nyo tanggalin yung ating manifold, make sure guys na medyo malinisan nyo yan kasi pag tinanggal nyo yung manifold, may tendency na dumire-diretso na yan sa ating intake. So yung dirt, masama yun sa ating makina. Alam naman natin yun, kaya tayo gumagamit ng air filter. Okay, so kung may air compressor kayo, mas maigi. Ngayon kung wala paintbrush or any brush na pwede nyo gamitin, walisin nyo lang muna or linisin nyo lahat ng dumi na yan. Ito pala guys, kailangan nyo rin tanggalin tong isang to, tong hose na to.
Ayan. So next guys, tatanggalin muna natin yung ating throttle body. Ayan, meron ditong 4 na bolt. Isa rito. 1, 2, yung nasa ilalim yung isa. And then yung pang-apat yan nandun sa ilalim din dito. So kailangan natin tanggalin yung throttle body para mas madali nating mahuhugot ngayon yung ating manifold. So itong ating throttle body, pwede nyo tanggalin yung cable kung gusto nyo para makakilos kayo ng maayos. So kaya pwede nyo na maipatong na lang dito yan sa may ating air filter housing. Yan. Next guys, so para hindi tayo masyadong mahirapan, kailangan na rin natin tanggalin itong ating radiator hose. Guys, ito yung problem natin. Pag hindi kasi umaandar tong sasakyan na to, walang tumutulo. Disregard nyo yung tumutulo na yun, kasi yung ginawa kong bypass kanina. Kinondem ko yung dalawang hose papunta to sa ating throttle body. So tutulo lang talaga dyan kasi hindi ko nahigpitan. Pero dito kasi yung concern, so wala akong nakikitang nagbabasa rito. Yun yung problem. Medyo mahirap i-diagnose kasi kailangan umaandar pa yung makina para makita kung may basa. So ito, kaya na pinunasan ko ng maigi, makikita nyo may namumuuna naman tubig. Ayan o. Mukhang dyan yung leak. Problem to dahil baka housing na to ng thermostat natin. Ayan o, nagkakaroon na naman siya ng tubig. Kanina wala na yan dahil nilinisan ko na yung pinunasan ko na maigi. Pero tatanggalin ko muna yung bolt na yan para ma-confirm natin kung dyan nga yung problem. Makikita natin ngayon na meron talagang namumuong tubig dyan. Yan yung naglalabas ng paunti-unti ng tubig, lalo na pag umaandar. So, para matuluyan na natin munang matanggal to, no choice. So tanggalin muna natin itong clamp na to para mabunot yung hose. Tapos dito, mula dun sa ating thermostat housing, dito sa bandang right side, may makina. Ito yung dulo, may makikita kayong bolt dyan. Tanggalin nyo yan para matuluyan yung matunggal itong ating bypass tube. Kasi kasama yung tatanggalin talaga. Tapos meron pang isa rito na bolt. Kailangan nyo matanggal yan. Bracket din yan itong ating bypass hose. Next natin tatanggalin itong tatlong bolt. Binalik ko muna isa kanina kasi hinugot ko yung hose para hindi mapuwersa yung dalawang bolt pa sa ilalim, kaya binalik ko muna para tatlo sila ulit. Ngayon tatanggalin natin isa rito sa ilalim na to, din nyo makikita, kapain nyo na lang. Tapos dito sa pinakailalim pa yung isa. After natin matanggal lahat ng bolt, ayan, ilalabas nyo na yung ating buong thermostat housing assembly. Ayan. Pagkatanggal natin itong thermostat housing, kung ganyang gasket na laglag na, tapos mukhang namagana, yan, so kailangan na natin palitan yan. Papansin nyo, hindi na siya pwede. Ayan, so isa rin sa magiging reason kung bakit nagli-leak, hindi na tama yung gasket natin, so kailangan natin palitan, saktong sakto. Makikita nyo na maigi kung ano yung damage na tinutukoy ko kayo na, ayan. Pag ganito, no choice tayo, kailangan natin magpalit ng buong thermostat housing assembly. Okay, pero kung magbabaka sakali pa kayo sa gasket maker sa mga silicone, pwede nyo subukan, pero nakita nyo naman kung gaano karaming parts yung tinanggal natin para lang ma-access to. So kung yung worth it sa inyo yung pagbabaklas, kung DIY naman at sa palagay nyo kaya nyo naman magbaklas kabit ng walang kahirap-hirap, pwede nyo gawin. Band-aid solution muna kayo, try nyo silicone o kaya yung gasket maker. Kapag nasil niya ng maayos, solve yung problema niya. Pero kapag hindi, okay, so baklas ulit kayo. Back to start para mapalitan nyo to ng buo na. Dumating na yung ating mga parts na binili. Ito na yung ating thermostat housing.
So hindi ko na siya ginawa ng ng band-aid solution kasi yung leak mahirap na pagka naubusan tayo ng tubig, overheat yung kalalabasan. Ito yung binili ko, thermostat housing plus yung kanyang O-ring, tapos yung thermostat bago na rin yan. Tapos kasama na to tong water inlet. Tapos next nating binili is yung itong tube. So bakit ako bumili nito? Actually ito kasi yung problema. Ito yung luma natin. Ayan. So wala namang leak, walang damage. Ang problema, yung lip. Nakikita nyo yung lip, dahil sa kalawang nadurog na yung lip nya. So medyo alanganin na to. At baka maging cause pa ng leak. So mahirap. Nakita nyo na kung gaano daming parts yung tinatanggal. So kapag hindi pa natin to inayos o hindi pa natin to pinalitan, posibleng mag-leak pa. Dito naman. Okay, so pinalitan na rin natin to. Yan. Tapos, syempre pagdating sa assembly, may advice ko, double precaution ang gagawin natin. Ano yung sinutukoy ko na double precaution? Bali ganito. Yan. Kahit may O-ring na dito sa ating thermostat housing, tapos dito sa water inlet, may advice ko, lagyan nyo pa rin ng gasket maker, high temp gasket maker, or yung silicone na tinatawag natin. Parang double precaution to kasi nga ayaw lang natin magkaroon ng extra leak. So ang gagawin natin, lalagyan natin ito ng gasket. Ayan. Tapos syempre lalagyan din natin doon yung pagkakabitan nito. Tsaka to. Okay. So yung paglalagay ng silicone guys, hindi naman na siya necessary, pero kung gusto nyo lang maging sigurista, wala rin namang masama na lagyan nyo nito. Ito yun na yung ating nilagay na gasket maker. Pwede na nating i-assemble itong upper part tsaka itong lower part. So ganito ang pagkakakabit niyan sa ating makina, nakaganyan. Okay, tapos ito nakababa yung kanyang bibig. Okay, tsaka hindi niyo naman maipapasok itong, kasi yung butas niyan, yung alignment, naka-align yan dito, hindi yan tatapat kapag mali kayo ng lagay. Okay, so makikita niyo magtatapat-tapat yung mga butas. Pag nagtapat-tapat yan, ibig sabihin tama yung pagkakalagay nyo. Lagay nyo ngayon yung bolt. Masikipan. Ayan. Ayan. So next guys, ikakabit na natin to bypass tube nya. So unahin na natin to. Ayan, ipapasok nyo lang dito sa ilalim, tapos palulusutin nyo hanggang dito. Kasi nandito isang bracket nyan. Ayan. Ngayon dito ikakabit naman natin dito sa lower part. Dito. Yan, so after nating maikabit yung ating thermostat housing, kinabit na rin natin yung ating lower radiator hose. Iayos na lang natin yung kanyang clamp. Tapos before anything else, pinag-connecta ko muna yung dalawang tube papunta sa ating throttle body. Kasi titignan muna, magli-leak test muna tayo. Tapos nilagyan ko ng cap yung other end nitong ating bypass tube. So nilagyan ko muna yun ng cap para makita natin kung may tutulo pang tubig. Tapos wag pala natin kalimutan, kailangan natin ibalik tong radiator hose dun sa radiator. Ayan. Guys, so after natin ang installation, syempre kailangan muna nating mag-leak test. May advice ko, kung di naman kayo nagmamadali, kinabukasan nyo na tingnan, kasi habang nagsasalin ako ng tubig kanina rito sa radiator, syempre may mga sumobra. Ayan, natuluan yung aking water pump. Tapos dito sa banda rito medyo hindi ko nasikipan yung clamp, kaya nagtulo rin siya. Ayan, so kailangan nating masilip kung wala nang tatagas dito.
sa dugtungan nito nung sa may thermostat. Dito sa housing, tsaka dito sa ating water pump, tapos yung sa tubo dito sa hose na to, tapos lahat yan kailangan makita natin kung walang leak, pati rito sa tinakpan ko rito. Ayan, after one whole day silipin natin ngayon kung may evidence pa ng leak somewhere. Ayan, okay, so wala akong nakikitang water siya, kitang kita natin tuyong tuyo siya, pati dito. Ayan, ayan. Okay, so bago nyo ilapat yung ating manifold, meron kayo kailangan ipasok yung hose dito sa may valve neto sa ilalim. Kailangan maipasok nyo yan. Yan, so medyo mahirap. Kailangan pagsabay nyo guys. Ayan. Okay. So pumasok na siya. Tapos ipasok nyo na rin to, itong hose na to. Tapos itong socket dito yan. Yan, tapos ilapat nyo ngayon yung ating manifold. Make sure na hindi natanggal yung gasket. Kapain nyo, o kaya silipin nyo. Makikita nyo naman yan dito kung nalaglag yung gasket. Yan. Okay. Then dito na tayo sa paglalagay ng mga bolt. Next, ikakabit natin yung hose ng hydrovac. Ito yung tubo galing sa hydrovac. Ayun. Pasok nyo yan dyan. Ayan. Tapos dito rin sa may manifold. Ayan. Next, itong hose ng ating PCB valve. PCB valve natin, ayun. Tapos ito yung kanyang other end. Ayan, so medyo mahirap pang ikabit to. Ayan. Tapos dito sa other side. Ayan. Connecta lang natin yan. Next, throttle body na tayo. Ayan. So mayroon yung 4 na bolt. 1, 2, 3, 4. Okay. So andyan na ating gasket. Iangat nyo lang yung wires. Ayan. Tapos kakabit na natin yung mga hose. Ito yung hose, daanan ng tubig. Yan, pasok nyo maigi. Yan. So nasa ilalim itong isa. Yan. So after natin makonect yung hose para sa ating throttle body, syempre yung mga sensors ikakabit na natin. Yan. So dito. Yan. Tapos itong sa TPS. Tapos yung ating sa idle air control valve. Ayan. So huwag nyo kakalimutan may saksak yung mga yan. Tapos ngayon, ito pa. Isa ating hose papunta sa ating EVAP. Yan. Okay.
Hey guys, so tapos na tayo sa ating repair. So wala naman na ako nakikitang leak. Okay naman lahat. Yan. So wala nang leak dyan. Disregard nyo yan dahil lumang leak pa niya yan. So as of now wala na ako nakikita and that's good. Okay, so ganun lang kadaling magpalit nung ating thermostat housing. Sana'y natutunan nyo yung video ngayon. Tsaka nga pala guys, after nyo gawin yan, kailangan nyo palang mag-throttle relearn kagaya nyong nasa video. Kasi every time natatanggalin niyo ang throttle body, tatanggalin niyo yung connection, magfa-fluctuate or magiging erratic yung idle ninyo kagaya nyang nasa video na yan. Okay, so after nyan, kailangan nyo gawin yung throttle body idle relearn procedure. Napakasimple lang, wala na kayo kailangan tools. Okay, so maraming salamat guys sa inyong panonood. At kita-kita tayo sa susunod nating tutorial.